Magandang araw po mga ka-trade. Ngayon po ibibigyan ko naman kayo ng isang scalping demo trade sa XNES Gold USD pair. So makikita niyo po na yung dati kong 100 USD naging 243 na po. So may mga trade po ako dito hindi na i-video. So baka magtaka po kayo kasi nung last natin is mukhang 100 plus lang yon. So ngayon, nagdagdagan, 243.22 na. So mapapakita ko sa inyo mamaya yung PNL natin. Okay, so makita nyo po, nilagyan ko na ng mga trend line. No, ito po yung major trend line, resistance at saka support sa 15 minutes, no? Tapos may nakita ko po kasi medyo lumalapit na sa support yung presyo ng gold. Hindi na nagta-touch doon sa resistance kaya sa tingin ko bababa yung presyo. Then meron tayong pivot line dito, no? So kaya tapos nilagyan ko po ng another minor resistance, no? Okay. Pasensya na po kayo, medyo binilisan ko yung video kasi napakahaba po kasi kung hindi natin pa i-adjust yung speed niya. So kung may gusto po kayong i-review, balikan niyo lang po. Okay, so dito po tayo magfo-focus. So ginawan ko po ng maliit na or minor support and resistance dito. Kasi ito po yung nire-respect niyang presyo. So makikita niyo po, diyan lang siya nagba-bounce. So potentially, sa nakikita ko, posibleng bumagsak siya muna dito. I-respeto niya muna tong pivot na to. Okay, so naglagay po tayo ng sell order dito, banda. Then, ang take profit po natin is before dito sa pivot, no? So mas maganda po na hindi mo i-direkta doon sa pivot kasi minsan kasi merong pagkakataon na mabilis yung bagsak niya. Tamang-tama lang na itatouch niya lang yung kuan. Minsan hindi inaabot yung mga take profit, no? So mas maganda kung medyo sa taas na ang pivot. So tingnan po natin kung anong gagawin ng market. Mas maganda po kung babalik-balikan nyo itong video to kasi para familiar po kayo sa galaw ng market. Kasi halos kasi ito pong mga gantong klaseng sa naobserbahan ko po kasi hindi naman po ako expert. Nag-aaral lang po. Kaya kung demo account na to is practice lang, no? So sana gawin nyo rin po ito. Huwag muna kayong maglalagay ng real account, no? Gagamit ng real account. Pagpraktisan nyo po muna hanggang sa gumaling kayo, familiar nyo yung galaw ng market. Okay, so kagaya nito, no? Hindi siya nagtuloy muna dito. So gumawa muna siya ng trend pataas. Kaya po nag-hedge ako. Sabi ko kasi baka sundutin niya itong munang untugin niya muna itong major support turn resistance, no? So magiging resistance na ngayon to. Yan yung tinatawag na SR flip, no? Pag sinundot niya na to, so posibleng biyakin niya pataas or posible ding bumalik siya pababa.
So tingnan po natin kung ano mangyayari. So ito po yung ginawa kong buy order, no. Yung tinatawag nilang hedging, no, bago kung pero hindi ko muna tinanggal to kasi naniniwala po ako na babagsak din uli itong presyo niya dito sa pivot. Babalikan niya muna to. Kung gusto niyang umakyat uli, ah rerespetuhin niya muna to, no? Babagsak muna siya dito sa pivot. Okay, so yung mga makakapanood po ng mga magagaling na traders sa video ko, pagpasensya niyo na po kasi nag-aaral po ako paano mag-analyze. Kung meron po kayong mga may mga mali po sa mga nasasabi ko or na ginagawa ko, pwede niyo pong i-comment down below, no? Ah, rerespetuhin naman natin yung mga idea nyo kasi ako, nag-aaral pa rin po ako. Gusto ko pong matuto. So, i-comment nyo lang po para naman makapagbigay kaalaman din sa mga ibang manonood nito. So, okay. So, makita natin, umaakyat na. So, profit na tayo dito. So, sa mga gantong pagkakataon, kapag masaya ka na sa profit mo, pwede mo nang i-click yung X dito. Itong X na to. No? Pero yung sa pagkakataong ito ay tingin ko ay pupuntahan niya muna tong support na to, turn resistance, ano. So magiging resistance na ngayon niya to. So tingnan po natin ano mangyayari. Ayan. Naglagay na po ako ng marker sa take profit area ko. Sana po tapusin niyo tong video kasi para sa akin po na nag-aaral ng trading, ng leverage trading. Maganda po kasing mapamilyang yung market. Ako po medyo mga isang taon na po ako nag-aaral nito. At hanggang ngayon po ay hindi pa rin nawawala yung excitement ko. Parang gustong-gusto ko pong matuto nito kasi para sa akin maganda kasi itong pagkakitaan. Basta aralin nyo lang muna. Huwag po kayong magmamadali, huwag po kayong manggigigil. Hindi ko mo po nakakita kayo ng magandang profit, papasok na agad kayo. Huwag ho kasi mas lalaki lang yung losses niyo. Baka dumating sa punto na ma-discourage kayo. Ako, dinaanan ko na po yung mga losses, ano. Kasi mali po yung approach ko, yung unang approach. Tendency po kasi kapag beginner, talagang manggigigil ka. No, akala mo madali lang. Yun din ang akala ko dati. Kaya nagka-losses ako. Ngayon, tinatama ko na po yung approach. Dapat kasi kapag beginner ka, talagang dumaan ka muna sa demo. No, at least kung may ma-maintain mo na yung winnings mo, at least may 100 wins ka, no, na mas yung kung baga konti lang yung losses mo, yan pwede ka na, pero dahan-dahan lang, wag ka lang mag-all in, no, kasi kailangan mo ring i-control yung emotion mo kasi itong demo trading kasi walang masyadong emotion dito, no. Excuse me. Kasi hindi naman totoong pera to. Pero pagka totoong pera na to, diyan ka nakakabahan. Diyan mo na ma-feel yung kaba. Habang nababawasan na yung pera mo diyan, nakikita mo nababawasan na. So mafe-feel mo na yung kaba, no? So isa ring advice ko kung papasok kayo dito, yung ilalagay yung pera, wag yung mga pera na gagamitin nyo bukas or
Kasi mas magpapadagdag ng kaba yun eh. Halimbawa, pang pamalengke ninyo or pang tuition. Siyempre mag-iisip ka, naku, pag nawala to, saan ako kuha ng pang palit ng tuition, di ba? Pero kung ang pera na ilalagay mo ay yung sobra mo lang, no, na kaya mong mawala yun, okay lang kung mawala. So, hindi mababawasan yung kaba mo, di ba? So, mas maganda yung magiging execution mo ng trade mo, no? Okay. So, bago ka gumawa ng buy, excuse me, buy and sell order, siguraduhin mo muna na tama yung bias mo. At saka kung magkamali man, meron kang plano kung paano mo paano mong lulusutan, no? Yung trade. At saka kasi yung market kasi halimbawa hindi mo na identify yung liquidity sa taas, babalikan niya talaga yung kukunin niya yan. Ayun. So nakita niyo po, nag take profit na tayo doon, ano? So nawala na yung uh, buy order natin, yung bali hedge natin. Okay, so hindi pa po siya maabot doon sa resistance sa resistance, ano. So tingnan natin kung anong mangyayari sa trade. Pero kung tutuusin na negative $62 na tayo, no. May profit nga tayo doon sa pataas. Pero dito naman sa pababa, nag losing na tayo ng 67. Itong $60+. So, so hindi pa rin nag-iiba yung okay. So, pasensya na kayo, no? Naputol ko kasi yung video. So, pagbalik ko, ganito nakakuhan ka agad. Okay, so, masaya tayo na binalikan, no? At least, uh, merong confirmation na babalikan niya yung unang bias natin, which is downtrend. Okay, so $23 negative tayo. Okay, 17. So, ito po yung pivot, no? So, naglagay po tayo dito ng, okay, so dinagdagan ko kasi nagdagdag ako ng sell order kasi tingin ko positive na ako na pababa na to talaga. Okay, so, kung beginner po kayo, huwag niyo pong gagawin muna to. Practice muna kayo ng at least isang trade, isang order. So, dinagdagan ko po uli. So, ganun lang. Tsaka makikita po natin dito sa MACD natin na pababa na siya, no? So, hindi na green. Magiging pula na naman siya. Kagaya po nito kasi alternate po yan eh. Galing taas, pababa, yun po ang ng MACD. So, ako po kasi yung klaseng trader na marami na po akong mga technique na pag-aralan. Kaya lang ginawa ko, kinukombine ko. Hindi ako gumagamit ng isa lang strategy. So kung ano yung kahit pwede kong magamit, yung makakatulong sa trade ko, ginagamit ko. Halimbawa RSI. So ito, galing na dito sa taas. So syempre natural, bababa muna siya. No? Meron ding pagkakataon na nagbababad siya dun sa taas, kagaya nito. Pero so malaki yung conviction ko na bababa yung trade ngayon, no? Ay yung trend. Okay, so profit na tayo dito, no? So, sa mga ganitong pagkakataon, halimbawa, meron ka ng $10, pwede mo nang i-close yan. Pwede mo nang i-close. Pero sa akin, pababayaan lang muna natin, no? For the sake of learning, tingnan lang natin muna kung ano mangyayari. Okay. So, naglagay na ako ng mga TP. Okay, baka bigla niyang bagsakan yan. Tapos wala pa tayong TP. TP position, ano? Okay, so ganyan. So, kailangan din pag-practicean yung ang maganda kasi sa demo is mapapractice nyo rin yung mabilis na execution ng buy and sell orders niyo. Kasi dapat dito pagka ganito mabilisan kasi may mga pagkakataon talagang bigla kang babagsakan ng market, no? Kukunin yung mga liquidity dito. Kasi may mga liquidity dito, no? Yung mga so kailangan din kumita ng market. So tayo kailangan lang natin sumakay. No? Hindi naman tayo
tayong maliliit na traders, para bang nagsasurf ka, lang, no, sa kuan. So, sumasabay ka lang sa alon. Okay, so, sarap tingnan, no, kung lumalaki na yung kuan mo. Pero, advice ko lang, wag kayong masyadong maha-hype sa mga ganito. So, kasi baka mawala kayo sa focus. So ngayon, yung positive natin kanina, naging negative na naman. No? So, tingin natin, babalikan niya muna to. Tawag nila dito ano ba tawag doon? Ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Retest, no? Parang retest to. I-retest niya to. Tingnan natin kung bibiyakin niya to pauli pataas o magbabounce lang siya. No? Tingnan natin po. So, tingin ko maganda tong trade natin kasi marami tayong malalaman. No? Lalo na sa mga newbie, marami tayong mapag-aaralan. So, mas importante kasi na ma-identify nyo yung mga support at saka resistance, ano. Napaka-importante po na pag-aralan nyo paano mag-plot nito. So, sa simpleng pagpa-plot nito, no, minsan ma-amaze ka. Uy, nilagay ko palang kuan, talagang nirespeto niya, oh. No, kasi yun talaga ang kapag nalagyan mo na ng trend line yan, makita mo na talagang respetuhin niya yan. No? Magbabounce-bounce lang yan dyan. At least may idea ka kung saan posibleng mag-bounce yung presyo ng market. No? Okay. So, medyo mahaba-haba itong video na to, pero kung pagtitiisin nyo lang, marami kayong matututunan. No? So, in the future, gusto ko pang gumawa ang plano ko kasi is sana daily makapaggawa ako ng gantong mga klaseng video para mas madali yung pag-aaral nyo. No, mag-aral tayo, magsabay tayo mag-aral, ano? Kasi para sa akin, learning process din ito. Okay, so nakita nyo na, kapag gumagawa ng mga gantong klaseng candles, so pwede nyo i-research yan kung ano yung mga klase ng candles. Pagka ganito ng candle, so posibleng mag-change of direction siya, no? So, umakyat siya, tapos posibleng bumaba uli. Okay, so nilagyan ko lang ng kuan lang, parang trend line lang kung bibiyakin niya kaya yan sa taas. Pag biniyak niya yan, siguro, at ito, biniyak niya itong trend line na to, posibleng mag-hedge na naman ako. Gumawa naman akong hedge dito. So, okay, so tingnan natin kung ano mangyayari, ha. Sana masubaybayan yung mga videos ko. Paki-subscribe na rin, paki-like. At kung mas maganda kung mai-share nyo rin, ano, mas marami yung makapag-aral ng gantong mga strategy, ano. Pero disclaimer lang, hindi ito financial advice, ano. Kayo po ang bahala sa pera nyo. Wala po akong hinihikayat na pumasok sa gantong trabaho o trading. At saka advice ko lang mo, huwag nyo talagang i-all in yung pera nyo. Yun ang mga sobra nyo kasi yung sinasabi ng mga expert, kung mas maganda kung 10% lang ng overall portfolio niyo yung gagamitin nyo para sa gantong trading kasi napaka-risky po talaga, napaka-risky lalo na sa crypto. No, itong gold medyo stable na kasi yung presyo niya. Mga ilang percent lang yung ginagalawan niya araw-araw. Okay, so nag-break siya. So tignan natin, ito hintayin ko hanggang kung talagang biyakin niya at mag-close dito, mag-hedge na talaga ako. So tingnan natin kung anong gagawin ng market, ano. Minsan kasi para kang tinatakot lang ng market ba. Kung pag na nervyos ka, talagang kahit kung may kung anong pwede mong gawin, no? Wag nang nervyos ka. So, dapat dito patibayan ng loob, ano? Tsaka hindi lang patibayan ng loob, dapat alam mo rin kung ano yung posibleng gawin ng market, no?
So ilang beses niya na 'tong sinusundot, no? Tingnan natin kung bibiyakin niya talaga. Okay, sa makikita natin sa MACD natin kasi, no, yung blue line, no, ayun na forward ko. Yung blue line kasi paakyat, parang uma-action siya paakyat. Pero nakita natin dito, nagtutuloy siya pababa, no? So bumabalik siya pababa. Okay. So sana po pag naumpisahan niyo 'tong video tapusin niyo ko hanggang dulo. Ano, para naman gumanda naman yung ah, magkaroon naman tayo ng watch time, ano. Kasi para po ganahan po tayo gumawa ng mga ganitong video. Kung gusto niyo po itong video na 'to at may natututunan, tingin niyo may natutunan kayo, sana po isuportahan niyo para makagawa pa po tayo ng maraming video, no. Okay, so hintayin lang natin, no. So nabalikan 'tong tatlong order natin. Okay. So nakikita niyo po paano niya respetuhin 'tong simpleng support uh, resistance natin na naging resistance na ngayon. Okay, so positive po tayo, no. Feeling ko bababa siya, no. So makikita rin natin sa MACD natin, no. Minsan gumagamit din akong Bollinger, ano, Bollinger Band. So open naman tayo sa mga sa mga indicator. So hindi ako gumagamit ng isa lang, no. Kung ano yung makakatulong sa akin sa trade ko, ginagamit ko. Hindi na wala nang gawan. Kung baga freestyle yung technique natin, ano. So tingnan natin ngayon kung anong gagawin ng market. Tsaka importante, no, kapag nagti-trading kayo kasi medyo pagka ganitong mga moves, medyo matagal, kailangan may pasensya kayo at siyempre ikalawa, masaya kayo sa ginagawa nyo. Kasi kung di kayo masaya, hindi rin kayo magiging successful na trader, no. Dapat mahalin nyo kung ano yung ginagawa nyo. Okay, so makikita natin dito sa RSI, malaking yung na below 50% na siya, no. So posibleng bumaba siya dito, bumaba. Okay, ganun din sa MACD natin. So medyo mahaba na kasi yung nagbabad na siya sa taas. So ayan, makikita natin, no, bumababa na siya. Yung mga ganyang move kasi yun ang tatawag na nagpon lang siya kasi parang kumbaga nag-aaway yung buyer at seller dito, no. So hindi pa established yung market. Hindi pa natin alam kung saan mag-close. Marami pang nagba-buy, no. Okay, so ito, pag ganito, para kang matatakot ba na, uy, nirerespeto niya tong presyong tong na ginawa natin ng box, ano, baka magtuloy pataas, no. So pabayaan lang natin. Kung okay na hit na yung isang TP natin, ano, so ito na yung, so makikita niyo ito yung natin, so may natira tayong isang order, ano. So tingnan natin kung so nandito yung yata, so kung di ako magkakamali. So mas maganda kung lalagay ng mga marker, ano, kasi dito sa XNES, no, hindi mo makikita yung TP line mo. Ewan ko kung hindi ko lang na nasiset, ano. Okay, so malapit na. Okay, so yun na. Yun, tinamaan na. So ito po yung kinalabasan ng trade natin, no. So makita niyo wala tayong pula, no. Green po lahat yan. Tsaka yung date, makikita niyo yung date, April 18, no. Sa loob lang yata ng hindi yata inabot ng isang oras to. Okay, so nagtuloy-tuloy pa, di ba? Lagpasan niya yung So kung naglagay pa tayo ng ibang, pwede kang maglagay pa uli dito na sa ano ng sell order, ano. So tingnan natin, no. Okay, so puputulin ko na po muna tong video na to kasi hanggang doon lang. So ipapakita ko po sa inyo mamaya yung kabuuan ng natin, no. Makita niyo po sa video kung ilan yung winning trades natin, no?
So maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo. Sana ay i-subscribe, like, at share niyo po yung video.